Aking ama ang tagapag-alaga. Pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang namumunga upang lalong dumami ang bunga. Mga kapatid ko kay Kristo, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Yan, malakas na palakpak-papuri sa salita ni Yahweh El Shaddai. Okay, sige po, pwede na kayong magkamayan. Yan. Sabi mo sa ikatabi, kapatid, sa oras na ito, makinig tayo ng salita ng Diyos hanggang mamaya. At tsak yun, uuwi kang siksik-liglig at umaapaw. Amen? Okay, palapakan si Yahweh Shaddai. Yan, pwede na kayong tumalo ng 3. Sabayo po. Okay, yan. Excited kayo mo po. Napagod pa kayo magtigidig. Yan. So, ang topic natin pag-uusapan po sa umagang ito is about enhancement. Sabi nyo nga enhancement. Yan. So, paano tayo magkaroon ng blessing, mga kapatid? Sino gusto makareceive ng blessing? Kasabay. Yan. Para magkaroon ka ng blessing, kailangan meron kang pananampalataya. Amen? At siyempre, yung pananampalatayang yan ay hindi lamang po basta nananalig ka, naniniwala ka. Hindi lang ang Kristiyano, hallelujah, praise the Lord lang. Kailangan nag-grow, lumalago. Amen? Kung ang halaman, lumalaki, lumalago, ang mga hayop, lumalaki, lumalago, mga nakikita nyo mga halaman, puno, hindi naman nagsimulang puno yan eh. Diba? Lumaki, lumago yan, mga yan. Diba? So ganun din, ng isang pananampalataya, kapag buhay ang iyong pananampalataya, lumalaki at lumalago ang buhay Kristiyano. Amen? At syempre, pag lumaki at lumago ang iyong buhay Kristiyano, your miracle is on the way. Amen? Sabi nga sa ating tema, you receive a miracle. Sino gusto makareceive ng miracle? Yan, yung kanyang anak na may sakit, paghihimalaan ng Lord. Yung may cancer, mawawala ang cancer. Amen? Yung may sakit sa tuhod, mawawala ang tuhod. Amen? Na may sakit. Na may sakit. O, Nanay Pilipa, naghiwala na si Lord, wala nang tungkol. Meron pa rin. Nawala daw yung nakaraan yan. So, enhancement, it's an increase or improvement of quality, value, or extent. And then, ito isang pagtaas o pagpapabuti ng kalidad, halaga, o lawak ng teritoryo. Sino gusto lumawak ang teritoryo? Alam nyo, nung ako'y nagsimulang maglingkod sa Panginoon bilang preacher, Lord, bless me, Lord, enlarge my territory. So, nung pinag-pray ko yon, marami na akong territory. May Ordaneta na, may Gumaka, higit sa lahat, may PFCC 1 pa. Amen? Diba? Kung si Don Don pupunta ng abroad, susunod tayo dyan. Amen po ba? Amen? Para ihayag ang salita ng Diyos. Kasi nag-grow. Pero mo, doon sa Quezon City, tawag lang sa akin, brother. Pagdating sa mga PFCC, sir, diba? Pero hindi ko naman inaangkin yun. Diba? Sapagkat hindi tayo karapat-dapat doon. Ako ay lingkod ng Panginoon, willing to serve, not to be served. Amen? So, sa ating binasa mga kapatid, makikita na pakinggan natin doon na ang Diyos ang puno ng ubas. Diba? Sabi ng kayo ang mga sanga. So, merong merong nagtok, bulol. Naku, sa mga pakinggan, sabi niya, ako ang puno ng ubat, kayo ang mga tanga. Kaya yung tao na, napapaano na, hindi mo alam kung ano yung tao. Diba? Amen, sabi mo sa yung katabi, umayos ka. Amen? So sabi doon, pinuputol ang bawat hindi namumunga. Pinuputol ang ang bawat hindi lumalago. Amen? Pero yung pinuputulan, di ba? Yun yung lumalago. Yun yung nag-grow. Yun yung nag-enhance. Yun yung nag-elevate. Yun yung nag-improve. Yun yung nag-boost. Amen? lumalago ang kanyang buhay pananampalataya.
lahat ng buhay, lumalaki at lumalago. Amen? Kahit unano, lumaki pa rin yan. Diba? Unano nga lang. At lumalaw, kaya pag buhay ang ating paglilingkod, lumalaki at lumalago ang mga gawain ni El Shaddai. Amen? So, noong nakaraan na i-share ko sa inyo yung acronym ng enhancement. Anong spell ng enhancement? 1, 2, 3, go! Galing. Diba? So, unang-una dyan yung letter E. Ano yun? Kung natatandaan nyo. Yun, very good. Endurance. Pangalawa, never give up. Pangatlo, hard work. So, tuloy tayo. Amen? Sino gusto ng miracles are forever? Yan, sabi mo sa iyong katabi, kailangan lumago ka. Diba? Kailangan pinuputulan tayo ng Lord. Kasi pag tayo naglilingkod sa Lord, pag hindi na tayo pakinabang sa gawain, diba? Ang iba, nawawala. Amen? Sino gustong putulan? Sino gustong putulin? Tama ba yun? Pinuputulan at ano isa? Yung tinitrim. Yan. Diba? Ulitin ko nga, baka malito ako. Diba? Tatlong palakpak kay El Shaddai. Sabi doon, ang bawat sangang hindi namumunga, sabi doon, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking amang tagapag-alaga. Pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga at kanya namang pinuputulan. So, magkaiba yung pinuputol sa pinuputulan. Sino gustong putulin? Oh, di ba? Yung pinuputulan, tinitrim. Amen? Tinitrim lang para lumago. So, anong dapat natin gawin mga kapatid para tayo magkaroon ng paglago? Number 1, anong susunod na letter ng enhancement? A. Diba? Tapos sa H is above average. Sabi nyo nga above average. 1 Peter 5:8 sabi doon, dahil dito, sikapin ninyong idagdag. So, sikapin. Sabi mo, sikapin mong idagdag. Sabi mo sa iyong katabi, mahirap magsalita ng walang kausap. Dingon sa katabi, sikapin mong idagdag. Sikapin mong idagdag. Yung L-O mo. Sabi doon, dahil dito, sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihang asal. Sa kabutihang asal ang kaalaman. Amen? So, hindi lang basta may pananampalataya ka. Kailangan mabuti ang asal mo. Amen? Ano naman kung El Shaddai ang t-shirt mo? May El Shaddai na bracelet, pati yung brace sa ngipin. Pag bumiti, El Shaddai! Diba? Tapos makikita mo, nagchichismis. Nakikita mo, nagmumura. Amen? Sabi doon, ang kaalaman. Sa kaalaman, ang pagsupil sa sarili. Sa pagsupil sa sarili, ang katatagan. Sa katatagan, ang kabanalan. Sa kabanalan, ang pagmamalasakit sa kapatid. At sa pagmamalasakit sa pagmamalasakit, ang pag-ibig. Ang mga katangiang iyan ang kailangan ninyong taglayin at pagyamanin upang ang inyong pagkilala sa Panginoong Jesucristo ay huwag mawalan ng kabuluhan at kapakinabangan. Hindi tayo maputol. Pero pag ginawa natin yung mga sinabi natin noon, puputulan lang tayo ng Lord, ititrim lang para ikaw ay lumago. Unang-una is above average. Amen? So sa paglilingkod natin sa ubasan ni Lord, pagdalo sa gawain ni El Shaddai, anong ating average or above average? Sino above average? Taas ang kamay. Ilan lang. Diba? Yung iba nag-alangan pa. Diba? So, pag sinabing average, pangkaraniwan lang. Biyernes na naman. Diba? Tapos, pangkaraniwan ang gawain. Naku, Lunes na naman. Gawain na naman. Makikita ko na naman yung preacher. Naku, Brad, sinong preacher? Ay naku, tulog na naman ako. Amen? Diba? Pangkaraniwan, balance lang, naka-level lang, parang kung wala lang. Diba? Yung nakita mo nung linggong yon, sa susunod na linggo, siya na naman.
Di ba? Alam nyo, may mga worker, pag ang preacher pa ulit-ulit, nagtatang, siya na naman. Di ba? Pero sa mga attender, sa mga tayo na naman. Dapat above average. Amen? Above average, tumataas, nag-i-increase to the highest level. Ang buhay mo kay Kristo, ang buhay mo kay Kristo ay pabuti ng pabuti. Hindi yung kabuti ng kabuti. Habang tayo tumatagal sa gawain ng Panginoon, lalo ng mga kabataan, I challenge you sa mga chapter nyo, maging active kayo. Maging supportahan nyo, i-support nyo, magkaroon kayo ng above average sa inyong buhay to serve El Shaddai sa inyong chapter and prayer group. Amen? Diba? So, pabuti ng pabuti, hindi kabuti ng kabuti. Kasi iba kasi, alam nyo kabuti, lumalabas ng seasonal. Pag kumulog, may kabuti. Ganon din. Pagka may blessing, dumadalo. Pag walang blessing, diba? Erase the Lord. Pag may blessing, praise the Lord. Pag walang blessing, erase the Lord. Di mo makikita sa gawain. Amen? Above average, kailangan tumataas, umaangat yung ating paglilingkod, maging yung ating pamumuhay. Amen? Dati ang taas mo ng kamay, ganyan lang, pero ngayon mataas na. Nag-high level ka na, nag-above average ka na. Pinagbubutihan mo, mga manggagawa, mga dumadalo, pinagbubutihan mo yung pagdalo, pinagbubutihan natin yung paggawa sa gawain ni El Shaddai. Sa prayer meeting, sa prayer meeting, kailangan nag-above average yung ating mga attenders. Amen? Parang konti na lang. Diba? Dapat nag-i-increase. Amen po ba? Nako, sa isang barangay nyo, ilang libo ang nandyan. Pero ilan lang ang dumadalo sa gawain ni El Shaddai. Kaya dapat i-reach out nyo. Diba? Alam nyo, sa isang linggo lang, isang attender lang. Sa isang linggo isang attender. So, sa isang buwan ilan? 4. Oh. Pagdating ng anniversary nyo, after 1 year, ilan na yon? 48. Tama o may tama ako? May tama ako. Okay? So, above average. Nag-above average tayo sa workers. Amen? Maging sa offering nyo, nag-above average. Pag sinabi ng office, may contribution, 1,000. Diba? Dapat nagagalit ka. Bakit 1,000 lang? Gusto ko magbigay ng 10,000. Diba? Meron kayang ganon? Alam nyo doon sa Ambel, nagulat yung mga pastor doon, si Romel Guevara, nung napunta doon, nagulat si Romel Guevara. Biruin mo, isinara na yung ABR kasi may sarado na yung tithes. Nako, nakipag-away yung tithers. Buksan nyo yan, magtatights ako. Pag di nyo binuksan yan, hindi ako pagpapalain ng Diyos. Sana all. Meron din dito sa PFCC 1 na ganon. Asa na si Sister Marlene? Hindi pwede, kailangan maibigay ko ito. Amen po ba? Pag may above average tayo, iwasan nyo maging sniper. Alam nyo may sniper sa gawain? Alam nyo ba yun? Di nagbibilangan ng remittance, di ba? Nagbibilang ng remittance. Tapos, ito si brother, siyempre may na-bless. Pagdating, Brad, salamat sa Diyos na pagpala ako. Sniper, nasusuyapan. Naku, may binigay. Pag-alis, lalapitan. Sis, magkano binigay mo? Mr. Martina. Ay, 200. Diba? So, yung nangyari, imbis na, siyempre, kung ang binibigay ng is 1.5, alam niyo 1.5? Diba? Alam niyo, karamihan dito, 1.5 ang binibigay. Oo, 1.5. Diba? So, imbis na 1.5 ang binibigay, ang ibibigay, plus yung inabot, naku, dahil nag-sniper, binawasan ng 200, naging 1.3. Amen? Kaya, di ba sa gawain ng Panginoon, meron tinatawag niya ng espiritu nagbabawas ng LO. Amen po ba? Kaya, sabi mo sa katabi, huwag kang sniper. Amen? Above average. Kailangan nag-i-increase tayo.
Di ba? O, nag-anniversary kayo. Alam nyo, sabi bang PFCC kwento sa akin, nakakaingit. Sabi niya, Brad, alam mo dito sa PFCC namin, kada taon, kada anniversary, na bawat chapter prayer group, kada taon, nag-i-increase sila bilang patunay na pinagpapala sila ng Diyos. Meron pa nga, sabi doon, kada taon ng anniversary, yun ang dami ng lechon na ipapadala niya. Siman eh. Eh kung nag-20 anniversary, ang isang chapter, di ba? Eh di 20 lechon, sana all. Di ba? Kaya ang PFCC nyo, pinagpapala. Amen? Bakit? Above average. Pangalawa, letter N stands for new. Sabi doon, Ephesians 4:23, magbago na kayo ng diwa at pag-iisip, at ang dapat makita sa inyo ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos, kalarawan ng kanyang katwiran at kabanalan. Amen? Tingnan mo ngayong katabi mo. Kamukha ba yan ng Diyos? Amen. Amen? Kailangan, ano letter N stands for, word new. Sabi nyo nga, new. New way of service. New mind. New mindset. Kailangan may bago tayong nakikita sa gawain. I pray ng mga kabataang ito na sila rin mismo magpo-volunteer, magka-quiet sa kanilang mga chapter sa gawain ni El Shaddai. Amen? Alam nyo, nung ako'y naging nag-El Shaddai, 14 years old, diba? Never been touched, never been kissed, but totally damaged. Diba? So, nag-volunteer ako. Ay, talaga naman. Talagang naramdaman ko ang presence in Lord doon. Talagang lahat, iniwan ko. Pati yung mga makamundong awitin, hindi ko inano yan. Kasi yung pa naman yung time, naku, yung backmasking, yun ang usong-uso noon. Kaya, ano sa amin yung mortal sin. Diba? Kaya, strict ako sa gawain ni El Shaddai. Diba? Pero lahat ay nababago. Amen? Make something new. May bagong nakikita. Kada dalo ng gawain, mayroong bago. Amen? Bagong attender. Bagong ugali. Diba? Kaya nga, ang ano nga dapat, pabuti ng pabuti, paangat ng paangat. Bagong pagkatao, kalarawan ng Diyos, katwiran ng Diyos, kabanalan ng Diyos. Ibig sabihin, pagdating sa gawain, hindi na nalilate. Anong bago sa gawain nyo? Kailangan laging may bago. Amen? Hindi yung itong linggong ito, sa susunod na linggo, yun na naman. Kailangan may bago. Ano naman bago natin, sister? Ay, every once a month. Every once a month. Every once a month, mamigay tayo ng bigas. Oh, may bago. Amen? Kailangan may bago. Kasi pag may bago sa gawain nyo, na-enhance kayo. Amen? Eh pag puro luma, diba? Pag puro luma nakikita mo, siya na naman, tayo na naman. Pero pag may bago, kapatid, nag-grow ang iyong pananampalataya. Diba? Ano yung image of God? Bring good news. Dapat nagiging witness tayo. Ano pa? Bring blessing. Anong blessing? NPG. Pagpe-pray over doon sa mga may sakit. Diba? Kung hindi pa kayo nag-NPG, nagpe-pray over sa mga may sakit, make something new sa gawain. At pagka mayroong bagong dumalo, i-invite nyo sa harapan. Hindi yung dead ma lang. Dead ma na rin sila. Amen? Ano pa? Bring duplication. Kailangan nagdo-duplicate. Si Lord, sino nagde-network dito? Taas ang kamay. Networking. Alam nyo, pinaka-the best na networker, sino? Si Lord. Una niya siyang, head. Kumuha siya 7 heads. Si Lord. Tapos kumuha siya ng tigdadalawa. Oh. Hanggang sa nakompleto yung 12. 7 heads yun. Diba? 1-5, 1-5, 1-5 yun. O hanggang ngayon, nag-grow ang gawain ni El Shaddai. Kasi bakit? Ang gawain ni El Shaddai is a part of networking. Amen? O, uwi na ako ng Manila. O, pag nabisita ako dito sa Ilocos, di ba? O,
Oh, ay, puntahan ko muna si sister ganito. Amen? Merong network. Amen po ba? May napupuntahan, make something nyo sa gawain. Diba? Bring duplication. Kailangan nagdo-duplicate na tayo. Amen? Kailangan yung coordinator, meron ng ano sa kanya na kanyang, mismo sa kanyang pamilya, may papalit sa kanya. Amen? At higit sa lahat, syempre, huwag kayong aalis sa gawain. Okay, mapapa-abroad na kayo na wala kayong kapalit. Kaya ang Panginoon, bago umalis, bago pumunta sa langit, trinain niya, nag-duplicate siya ng 12 alagad. Doon na siya pumokus. Kaya hanggang ngayon, ang ating simbahan nagiging matatag. Bakit? Sapagkat laging may bagong pahayag si Yahweh El Shaddai. Amen? Ano pa? Letter C stands for Christ Center. Sabi doon, kaya nga kung kayo'y kumakain o umiinom o ano man ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Ano man ang ginagawa, gawin natin ang lahat sa ikararangal ng Lord. Amen? Ibig sabihin, pag ikay naglingkod, pag nakita yan ng mga preacher, alam ng preacher yan ay ginagawa nyo for the Lord. Nagpahiram ka ng sasakyan. Diba? Nagpahiram ka ng anuman sa gawain ng Panginoon. It's for the Lord. At nakikita yan ng mga preacher, ng mga manggagawa, pag yan ay pinagamit mo kay Lord, meron o wala, mga kapatid, dahil kahit wala akong matanggap, it's for the Lord, dapat inaalay natin ang lahat ng yan sa kaluwalhatian ni Yahweh El Shaddai. Amen? Nagbigay ka sa gawain, huwag mo nang isumbat, huwag mo nang ipamalita. Pag nagbigay ka sa Panginoon, for the Lord yun. Diba? Lalo na pag malaking binigay mo, for the Lord. Amen? Ang iba kasi pag nagbigay, meron nga, chinismis yung Quezon City, no? Meron isang chapter doon sa amin, nagbigay yung coordinator. Bigay. Siya yung nag-ano ng sound system. Alam nyo, nung napalitan yung coordinator, dahil naging pasaway, lahat ng gamit na dinonate niya, kinuha niya, hinakot niya pa uwi. Kala ko sana all. Diba? Huwag kayo sana all. Huwag ganon. Amen? Ano man ang inyong ibigay, tandaan mo kapatid, para sa Panginoon, may matanggap man kayo o wala, papurihan man kayo o hindi, bakit ka nagbibigay? Bakit ka naglilingkod? To praise Him or to praise me? Ha? To praise Him. Lord. Amen? Lahat ng ginagawa ko, aking lakas, pag-asa ko, tagumpay ko, kay Kristo lang. Amen? Amen. Alam niyo ba yung bound servant? Diba? Yung bound servant, mga kapatid, pag yan ay naglingkod, hindi umaasa yan ng anumang kapalit. Pag naglingkod, may matanggap o wala, praise the Lord. Amen? For the Lord. Alam nyo, nung ako'y nagsisimulang tumugtog noon, Manila, Galas, Manila, lalakarin ko yan. Estudyante pa lang ako. Noon. Siyempre, pag estudyante, walang gaanong income. O, lalakarin ko yun. From Quezon City, boundary ng Manila. Mga kapatid. Wala, kahit hindi ako tumatanggap ng anuman. Doon ako nasanay. Kaya hanggang ngayon, dala-dala ko yun na hindi nag-aano man ng anumang kapalit. Serve without any amount. Amen po ba? It's for the Lord. Amen? So, naglilingkod ka para sa Panginoon. Nag-aakay ka para kay Lord. Pansinin ka man sa hindi, wak pa. Diba? Basta ang ginagawa kong lahat ng ito for the glory of Yahweh El Shaddai. Amen? Ano mang asset mo, paggamit mo sa Lord. At tandaan mo, pag lahat ng ginagawa mo, lahat ng binibigay mo, pinagkakalo mong paglilingkod sa Panginoon, ibabalik ng Diyos, hustong takal, siksik, liglig, at umaakaw. Next letter, letter E. Stands for? Wala. Encourager. Encourage
Kaya kayo'y asin sa sanlibutan. Kung mawala ng alat ng asin, paano pang mapapanauli ang alat ito? Wala na itong kabuluhan, kaya itinatapon na lamang at niyayapakan ng mga tao. Kayo'y ilaw sa sanlibutan, hindi may tatago ang ilang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol. Amen? Dapat nagbibigay tayo ng encouragement. Tingnan mo ngayong katabi mo. Nakaka-inspired ba yan? Nakaka-expire? Amen? Dapat nakaka-inspired yan. At nakaka-inspired ka. Amen po ba? Amen? Na kapag dumating ka sa prayer meeting, nabubuhayan sila. Amen? Hindi pag dumating ka sa prayer meeting, naku, andito na naman. Amen po ba? So, tulad ng mga kabataan ito, pag ito, pray natin na mag-serve sa gawain. Bakit? Sila ang magiging sparkle nyo. Amen? Magiging sting ng buhay nyo. Amen? Magiging energy ng buhay nyo. Amen? Diba? Tinan mo yung katabi mo, sting ba yan ang buhay mo? Paglilingkod? Amen? Kaya kailangan nagiging encourager tayo. Nagbibigay tayo ng inspirasyon. Amen? Nagpapasigla, nagpapa-spark. Diba? Nagbibigay ng inspiration sa bawat isa sa atin. Amen? Sapagkat yan ang nais ng Lord, maging asin at ilaw tayo ng sanlibutan. Na kapag nakita ka, naku, nagliliwanag sila. Hindi yung pag nakita ka, dumidilim sila. Amen? Kaya ang isang Kristiyano, dapat maalat lagi. Hindi inaalat. Amen? Alam niyo yung mga preacher na pumunta? Alam niyo yung mga preacher na pupunta sa inyo? Kala niyo okay ang mga yan? Hindi. Diba? Alam niyo? Chismis lang to, atin natin lang. Akin naman to, buhay ko eh. Alam niyo nung sa Manila, nako, siyempre mission dito. Nako, pag-uwi ko, nako Lord, after ng mission ko dito, consumption na ako sa Manila. Naku, aawain na naman ako ng asawa ko. Alam niyo yung asawa ko, naku, napakabait nun. Hindi kumpleto ang araw pag di ako inaaway. Amen? Diba? Kaya may team song ako dun eh. Alam ni Justin yun. Diba? Kaya ang pangalan ko, Martyr ni Vera. Diba? Alam niyo, minsan nasabi ko, nung nag-away talaga kami, nainis talaga ako. Punta na ako ng Ilocos. Doon na ako, mag-mission na ako doon. Biruin mo, kayo agad naisip ko pag nag-away kami. Di ba? Di pumunta ka ron, siguro may Ilocana ka doon. Di ba? So, ano yan, sweet and sour namin yan. Amen? Yan ang nagpapakompleto ng araw ko. Amen? So, encouragement. Kailangan, nagiging encourage tayo sa asawa mo, sa anak mo. Yung asawa mo, diba? Hindi lang puro trabaho, kailangan ini-encourage mo yan, ini-inspire mo yan. Yung mga magiging head nyo, mga susunod sa inyo, alam nyo, inspired nyo yan. Diba? Kailangan lagi nyong bigyan ng kalakasan. Amen? Although si Lord ang ating kalakasan, pero dapat yung Spirit ni Lord ay nagtatransfer sa iyo. Tapikin mo sa balikat ng iyong katabi. Sabi mo, kalakasan ko ay ikaw. Amen. Tapikin mo sa balikat, tapikin sa balikat. Tapikin mo, pautang naman. Kaya pala, no? So, ano yung ano? Encourager. Encourage. Letter next. Letter M. Ang paghahari ng Diyos ay may tutulad dito. May isang taong maglalakbay, kaya tinawag niya ang kanyang mga alipin at ipinagkatiwala sa kanila. Ang kanyang ari-arian, binigyan niya ng salapi ang bawat isa ayon sa kanya-kanyang kakayahan. Binigyan niya, ano po, Matthew 25:14 po. Okay na po? Okay. Binigyan niya ng salapi ang bawat isa ayon sa kanya-kanyang kakayahan. Binigyan niya ng isa ng 5,000, 2,000, at yung isa, 1,000. Alam niyo na yung istoryang ito? Yung 5,000 humayo agad, ikinalakal. Ganon din yung 2,000, pero yung tumanggap na 1,000, diba? Ipinaon sa lupa. Kaya kayong mga kabataan, mga kapatid, saan tayo doon sa tatlong yon? Meron kayong talent, meron kayong gift.
Meron kayong skill. Nakapag-youth camp na kayo. Diba? Na-elevate kayo. Kailangan huwag niyong ibaon ang inyong kakayahan. Huwag niyong ibaon sa lupa. Huwag niyong ibaon sa baol ang inyong kakayahan. I-share niyo yan sa gawain ni El Shaddai. Yung sa mga bawat chapter na may kabataan, I encourage you, magkaroon kayo ng leader sa inyo. Magkaroon kayo ng youth gathering sa bawat chapter and prayer group. Amen? Para ma-share, mga kapatid, ang mga kakayahan ninyo. Amen? Siyempre, sabi doon, anong letter M? Stands for manage. Manager. Sabi mo sa yung katabi, manager ka ba? Amen. Lahat tayo manager. Diba? Manager sa ating mga kakayahan. Amen? So, sabi doon, be a good steward. 100%. Binigay ni Lord 5,000, 2,000. Diba? Anong balik? 5,000. Balik 2,000. Ibig sabihin, pag binigyan ka ng kakayahan ng Lord, dapat 100% ipinaglilingkod mo yan kay Yahweh El Shaddai. Amen? Hindi yung 99.9%. Kaya hindi ako bilib sa safeguard. Kaya ang sinasabong ko ngayon, check. Personal collection. Diba? Kasi hindi niya kaya. Nako, bata pa ako, 99.9. Hanggang ngayon, hindi pa mapatay-patay ang isang germs na yan. Diba? Kaya hindi ako bilib sa safeguard eh. Amen? Kaya sa paglilingkod sa Panginoon, kailangan 100%. Amen? Diba? Ang 1 kilong bigas na kulang ng isang guhit, 1 kilo? Hindi. Give your best. Ako, wala akong ganong kakayahan. Nag-aaral ako ng gitara, trying hard. Trying hard ako. Tapos, nag-aaral ako mag-lead. Wala talaga. So, ang ginawa ko sa gitara, ginawa ko na lang siyang worship life. Gitara, worship. Yun. Nag-grow naman ng konti. Kaya, kaya ko mag-gitara habang kumakanta. Nagigitara, kumakanta, tumatumbling, kaya ko yun. Amen? Ginamit ko yun. Pero alam nyo, talagang kahit maliit lang yung kakayahan mo, hindi ko ibinaon yun. Ginamit ko. Kahit nag-grow ng konti, nagagamit sa gawain ng Panginoon. Ay, boses ko nga, boses pala ka eh. Alam nyo, minsan kumanta ako, pinakanta ko ng solo, may lumapit sa akin matanda. Sabi niya, Brad, ang ganda ng boses mo. Sabi ko, nanay, totoo, nay? Ha? Maganda boss ko, nay? Ano? Yung pala, bingi. Joke lang. Di ba na-bless? Hindi sa ganda. Dahil na-bless, na-touch ni Lord. Alam nyo, kahit boses pala ka, basta ginamit ng Lord yan. Eh dati naman, hindi magagandang boses ng choir. Di ba? O, tama daw. Di ba? Pero, nakaka-bless. Di ba? Yung mga tao umiiyak, joyful palang umiiyak. Pero ngayon baliktad na, yung choir na umiiyak, bakit wala pang nababless sa kanta namin? Amen? Ang tanong, 100% pa binibigay mo? Amen? Kailangan, give your best, serve the Lord. Ano mang talent mo, ipagamit mo sa PFCC 1. Ano mang talent mo, mga kapatid, kayo mga kabataan, huwag lang ang secular ang makikinabang yan. Huwag lang ang mga company ang makinabang ang inyong kakayahan. Dapat pinapagamit nyo yan at isinusurrender nyo sa paanan ni Yahweh El Shaddai. At tsak yun, pagyayamanin kayo ng Panginoon. Amen? Next letter. Manage nyo yung inyong kakayahan para patuloy tayong pagpalain ng Panginoon. Letter E stands for engage. Sabi nyo nga, engage. Engage. Sabi doon, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanig sa inyo, ialay ninyong inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya, sapagkat ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Kanya. Engage to the Lord. Di ba pag engage na, sino rito nakaranas na ng engagement? Ay, nakaranas ka ng engagement? Nag-propose sa'yo? Di ba? Sino nakaranas lang, taas ang kamay? So, di ba? Bakit hinila agad kayo sa sa talahiban? Amen? O, diba? Engage, di ba? Mahal kita. Di
ba? Ganun daw dati. Amen? So, engage. Pag engage ka na, hindi ka na pwedeng makiano pa, makipaglandian pa. Diba? Pag may girlfriend ka na, boyfriend ka na, naku, huwag ka na makipag-call pa sa iba. Amen? Engage ka na nga eh. O, tayo rin, engage ka na kay El Shaddai, huwag ka na pumunta doon sa isang sakong bigas. Alam nyo sa gawain ni El Shaddai, walang isang sakong bigas. Pero pag nandito kay El Shaddai, ang ibibigay sa inyo ni Lord, palayan. Anong gusto nyo? Isang sakong bigas o palayan? O, palayan. Amen? Kaya, ilagay nyo inyong sarili dito sa gawain ng Panginoon. Lumakad tayo ng may kabanalan. Lumakad tayo ng may katwiran ayon sa kalooban ng Panginoon. Kailangan meron kang willingness as a living sacrifice ay merong willingness. Handa mong iwan ang trabaho mo para kay Lord. Ako nagawa ko yan. Sabi ng Brad, walang tutugtog sa amin sa anniversary. Sige po, maghanap muna kayo kasi kakasimula ko pa lang sa Manila Peninsula. Ay Manila Peninsula, first class hotel, 5 star. Di nagsimula na ako. Naku Brad, parang awa mo naman ang tutugtog sa amin. Diba? Nung sila umiyak, ako naman ang umiyak. Bye-bye Peninsula, unahin ko muna si Lord. Tapos nung babalik na ako, di na ako nakabalik. Diba? Pero, blessed pa rin ako. Bakit? Nagawa kong handang iwan para kay Yahweh El Shaddai. Diba? Priority mo dapat si Lord. Handa ka mag-sacrifice. Kung ang pagsisimba na ipagpapalit mo sa trabaho mo, bakit hindi mo magawa na ipagpalit ang trabaho mo para magsimba? Kung naiiwan mo ang pamilya mo para sa trabaho mo, diba? Balik na rin mo minsan. Diba? Hindi puro boss. Pagka nagkakausap na kayo ng pamilya mo, dapat mayroon kang living sacrifice. Amen? At boss, di mo na ako papasok kasi masakit ang tiyan ko. Pero gusto niya makabanding ang kanyang family. Amen po ba? Ano pa? Holiness, hindi nakikipagmabutihan sa iba. Hindi nakikipagmabutihan kay Satanas. Yung ating pamumuhay, we must go in the presence of the Lord. Kailangan lagi tayong nasa guide ng ating Panginoon. Next letter, letter N. Stands for hula. Now na. Sabi mo now na. Kaya magbantay kayo sapagkat hindi niyo alam kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. Hindi mamaya na, hindi wait, hindi bukas na, now na. Kung mag-NPG kayo, now na. Amen? Diba? Kung meron kayong magandang plano sa gawain nyo, now na. Bakit? Pag dumating si Lord. Paano kung dumating si Lord bukas o mamaya? Diba? Mamaya na lang, Brad. Next week na lang, Brad. Next week na. Naku, ang daming next week. Amen? Kung meron kayong, pag gusto nyo mapalagaw ang gawain, mga kapatid, ngayon na. Huwag mo nang ipagpabukas yan. Bakit? Sapagkat nag-iiba ang takbo ng panahon. Hindi mo hawak ang oras. Hanggat hawak mo ang oras, mga kapatid, nako, gawin mo na yung magagawa mo. Kasi pagdating ng araw, diba? Naniningil ang panahon. Kaya kayong mga kabataan, diba? Alalahanin niyo ang Panginoon habang may lakas pa kayo. Habang may dunong pa kayo. Dahil pagdating ng panahon, pag hindi nyo sineryoso ang paglilingkod sa Panginoon, hindi nyo sineryoso si God, naniningil ang panahon. Tayo rin, mga kapatid na naglilingkod sa Lord, naniningil ang panahon. Kaya kailangan meron kayong vision sa gawain ni El Shaddai.